Sa nakaraang kwento natin ay ginamit ni Yonwoo ang kanyang kasanayan na tinatawag na foresight upang makita niya ang hinaharap. At sa pagpapatuloy ng kwento, nang matapos na yun ay hindi naman makapaniwala si Ben-ik dahil ayon sa kanya nasabay daw ang kanilang pagsaksak sa puso ng isa't isa ngunit ngayon ay siya na lamang ang nasaksak sa puso. Napangiti na lamang si Ben-ik at nanginginig niyang sinabi na sa tingin niya ay mayroon din siyang tinatagong alas. Bigla niya namang hinawakan ng espadang Vigrid ni Yonwoo habang umiilaw ang buo niyang katawan sabay sabi niya pa na siya daw ay isang mananakop kaya naman kahit kailan ay hindi siya matatalo. Ayon pa sa kanya na si Cha Jung-woo daw at Lana ay napahamak daw dahil natalo sila sabay abot niya naman ang maskara ni Yonwoo at sinabi niya na hindi niya gustong maging katulad ang dalawang yon. Habang papalapit na ang kamay ni Ben-ik sa kanyang maskara ay pilit niya naman hinuhugot ang kanyang espadang Vigrid ngunit hindi niya magawang maalis dahil sa pagkakahawak ni Ben-ik at napapatanong na lang siya na kung mayroon pa bang ibang kapangyarihan maliban sa Divine Artifact o autoridad dahil kailangan niyang makaiwas. Pinagmasdan niya naman si Ben-ik sabay sabi niya na bagaman ay ang mamamatay sa kanila ay siya at unti-unti nang nawawasak ang kanyang maskara. At nang malapit na ang kamay nito sa kanyang maskara ay bigla niya na lamang pinutol ang kamay nito gamit ang kanyang espadang Vigrid at labis namang nagulat si Ben-ik at tiningnan niya ang kanyang kamay na nahuhulog at may bigla namang dumating at inalalayan siya na siyang ikinagulat niya naman at ang taong dumating ay si Jinrang at sinabi ni Jinrang sa kanya na kailangan niya itong maiwasan at tinawag niyang Captain si Ben-ik. Dahil nasa limitasyon na si Yonwoo ay napabuga naman ito ng dugo ngunit ang nasa isip niya pa rin ay kinakailangan niyang maibalik ang kanyang maskara at nang walang ano-ano'y bigla na lamang siyang unti-unting bumabagsak mula sa itaas at habang bumabagsak siya ay may nakita naman siyang isang tao na paparating sa kanya at dito nakita niya ang pamilyar na tao at nanlaki naman ang kanyang mata dahil sa gulat at ang pamilyar na taong ito ay si Arbad at tinanong niya si Yonwoo na kung ayos lang ba siya at tinawag niya itong kaibigan ng Bloodland. Samantala ay tumatakas na palayo sina Ben-ik at Jinrang. Habang tumatakas sila ay tinatanong naman ni Jinrang si Ben-ik na kung ayos lang ba ito. Seryoso namang sinabi ni Ben-ik kay Jinrang na alam niya naman na hindi niya gusto ang mga ganitong uri ng bagay. Humingi naman ng patawad si Jinrang at sinabi niya na sa kasalukuyan niyang kondisyon ay hindi niya makakaya si Duke Arbad. At minungkahi niya naman nakalimutan niya muna ang mga ito at magpahinga muna siya. Bumalik naman ang eksena kina Yonwoo at nagawa ng maibalik nito ang kanyang maskara habang inaalalayan siya ni Arbad. Sinabi naman ni Arbad sa kanya na kung nahuli siya kahit kaunti ay natitiyak niya na manganganib ang kanyang buhay at tinanong niya naman ito na kung ayos lang ba siya. Habang ibinabalik ni Yonwoo ang kanyang maskara ay pagtatakang tanong niya naman na kung sino ba siya. At agad naman siyang tumayo at sinundan niya ang kanyang katanungan kung paano ba siya napunta dito. Sagot naman ni Arbad na inutusan lamang siya ng kanilang kamahalan na dalhin siya sa Blood Nation na mayroong pag-iingat. Habang inaalala ni Yonwoo si Baron Lao ay sinabi naman ni Arbad na ipinangako niyan bibisitahin niya ang Blood Nation ngunit hindi siya nagpakita sa kabila ng marami ng lumipas na oras kaya naman napagdesisyonan niya na siya na ang pumunta kung saan man siya. Sa isip naman ni Yonwoo na magpahanggang sa ngayon ay nagugulat pa rin siya na ang kanyang imahe sa Bloodland ay nananatiling maganda. At naisip niya rin na maswerte siya dahil nagawa niyang maibalik muli ng mabilis ang kanyang maskara kaya naman walang may nakakita ng kanyang pagmumukha. Ayon pa sa kanya na inaakala niya na naabot niya na ang kanyang limitasyon. May bigla namang nagsalita na ikinagulat naman ni Yonwoo at Arbad at sinabi nito na mayroong pamilyar na mukha ang nandito. At dito mayroong pamilyar na nilalang na may pakpak na para itong dragon at ang nilalang na may pakpak ay mayroon din itong isang sungay at ang babaeng ito ay ang tinatawag na The Spring Queen na si Bai He Waltz. Napatanong na lamang si Yonwoo na kung bakit ba siya nandito dahil ayon pa sa kanyang isipan na walang paraan na iiwan niya ng basta-basta ang paglalaban sa mataas na palapag upang pumunta lamang dito sa mababang palapag ng tore. Ipinaliwanag naman ni Arbad na ang katawan na yan ay ang tinatawag na primordial spirit body at ito ay isang clone lamang na mula sa tipak ng panloob na enerhiya na nakahiwalay sa totoong katawan. At ang tanging makakagawa lamang nito ay ang mga nakaabot ng master level ng isang sungay na tribo. Napatanong naman si Yonwoo na kung ang Spring Queen's martial arts ba ay naabot na nito ang master level. Sinabi naman kaagad ni Arbad sa Spring Queen na narinig niya na abala daw ito at tinanong niya naman ito na kung ano ba ang kanyang layunin dito. Nakangiting sinabi naman ng Spring Queen na kung hindi niya ba alam ang rason dahil nandito siya upang kunin ang taong kanyang pinuprotektahan.
Kaagad namang nagalit ang Spring Queen at sinabi nito na ang taong pinuprotektahan niya ay ang pumatay sa kanyang ina at hindi magiging sapat ang pagpipira-piraso niya dito upang maibsan ang kanyang galit at ayon sa kanya na ipapakain niya daw ito sa mga nilalang na gutom sa ilog ng mga patay nang sa gayon ay mabawasan ng kaunti ang kanyang galit na nararamdaman. Wala namang naging tugon si Arbad at si Yeonwoo sa sinabi ng Spring Queen. Subalit ayon sa Spring Queen ay parang walang balak itong ibigay niya siya sa kanya nang mapayapa at kaagad siyang naghanda ng isang mahika upang umatake at nang walang ano-ano'y bigla niya na lang itong pinakawalan patungo kina Arbad at Yeonwoo. Sunod-sunod naman ang pag-atake ng pinakawalan ng Spring Queen patungo kay Arbad subalit nagagawa naman itong masalag ni Arbad ngunit parang nahihirapan naman siya dahil ayon sa kanya na hindi niya lubos akalain na ang clone na ito ay lubhang napaka-makapangyarihan at tiningnan niya naman si Yeonwoo at ayon sa kanya na parang hindi na ito makatayo ng diretso kaya naman naisip niya na masama ang kanilang sitwasyon at sa puntong ito ay mamamatay talaga sila. Bigla namang nakarinig ng tinig si Arbad at ayon sa kanyang narinig na malapit na sila upang tulungan ang hoarder. At ang tinig na kanyang narinig ay nanggaling kay Heidi at sinabi nito na pagbilang niya ng 3 ay ihagis niya pa ibaba ang hoarder. At dito naghahanda na si Arbad dahil nagbibilang na si Heidi at nang walang ano-ano'y bigla na lang itinapon ni Arbad pa ibaba si Yeonwoo at kaagad naman siyang sinalo ni Heidi at nang makita yun ng Spring Queen ay kaagad niya naman silang inatake sabay sabi pa nito na kung inaakala ba nila na patatakasin niya ang mga ito. Pag-atake ng Spring Queen ay tinamaan naman si Heidi at napapasigaw na lang ito dahil sa pinsala na kanyang natamo. Nang makita yun ng kanyang kasamahan ay nag-alala naman ang mga ito at sinabi pa ng nakaberdeng balabal ay sinabihan niya na ito na huwag niya nang sagipin ang hoarder at hayaan na lang nila ito. Nang marinig yun ni Heidi ay napapikit na lamang siya at sa isip niya na magkaiba sila ng kanyang ama. At dahil sa kagustuhan niyang patunayan na malayo ang kanyang pagkakaiba sa kanyang ama ay pinalakas niya naman ang kanyang mahika at hindi naman makapaniwala ang kanyang mga kasamahan sa kanilang nakikita. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung si Heidi ay isang elf na may silver na buhok at asul na kulay ng mata ay malamang nagmula ito sa kilalang high elf na pamilya ngunit ayon sa kanyang narinig na matagal nang nawala ang pamilyang ito. Habang buhat-buhat ni Heidi si Yeonwoo sinagawan niya naman ang kanyang mga kasamahan na hindi ito ang oras upang matulala sila dahil kinakailangan nilang umalis sa lugar na ito sa mas lalong madaling panahon. At sinang-ayon na naman yun ng kanyang kasamahan at inutusan niya ang mga ito na humanda na silang maglayag. Nang makita ng Spring Queen na makakatakas na si Yeonwoo ay kaagad naman siyang nagmadali at sinabi niya na ang lakas ng loob nila habang nakatuon ang kanyang pansin kay Heidi at Yeonwoo at nang makita yun ni Arbad ay tinanong niya naman ng Spring Queen na kung saan ba siya pupunta dahil siya dapat ang kanyang kaharap. At dahil sa galit ng Spring Queen ay naghanda naman siya ng isang pag-atake sabay sabi niya kay Arbad na huwag siyang hahadlang sa kanyang mga pinaplano at nang walang ano-ano'y bigla na lamang niyang pinakawalan ng kanyang pag-atake patungo kay Arbad. At bigla namang may sumigaw sa barko na dalian na nila at umalis na sila kaagad. Sa kabilang eksena naman ay nagtatakang tanong naman ni Yeonwoo kay Heidi na kung bakit niya ba siya iniligtas dahil pwede naman niyang iwan siya. Nakahinga naman ng malalim si Heidi at napangiti naman siya sabay sabi niya na dahil hindi niya gustong maging katulad ang isang tao at minungkahi niya naman na simula ngayon ay ganyan ang kanyang iisipin. Sinang-ayunan naman ni Yeonwoo ang iminungkahi ni Heidi at sinabi niya pa na kung sa gayon ay aasahan niya siya at siya na muna ang bahala at sabay pikit niya ng kanyang mata na siyang ikinagulat naman ni Heidi. Pinagpawisan naman ng husto si Heidi at napatanong sa kanyang isipan na kung nahimatay ba ito at inaakala niya na patay na ito at sa isip niya na kahit ang hoarder ay tao rin na napapagod. Napatawa na lamang si Heidi dahil ayon sa kanya na nakita niya lamang ang mabangis na ugali nito subalit hindi siya makapaniwala na ganito pala ang hoarder. Ipinahigi niya naman ito sa kanyang binti at sabay sabi niya na magpahinga siya ng mabuti at tuloy-tuloy na nga ang paglalayag ng barko ni Yeonwoo. Maya-maya pa makalipas lamang ang ilang sandali ay biglang nagising si Yeonwoo at nagising siya sa lugar na hindi pamilyar sa kanya at napatanong naman siya na kung nasaan ba siya dahil wala siyang nakikita. Sinuri niya naman ang lugar at habang naglalakad siya ay may narinig naman siya na inig na nagsasabi na mapayapa ang kanyang pagtulog at nakita niya naman kung sino ang nagsasalita at sinabi nito sa kanya na komportable daw ang kanyang pamumuhay. At naisip naman ni Yeonwoo na para itong dark magic at kaagad niya naman itong tinanong na kung siya ba ang dahilan kung bakit siya nandito.
Tinanong naman siya ng kapareho niya ng itsura na kung problema ba ito sa kanya kung siya nga ang may pakana at ipinaliwanag niya naman na siya ang iba niyang personalidad na parang magkambal silang dalawa at sinabi niya pa na kung ang nakababatang kapatid ay gustong makita ang kanyang nakakatandang kapatid ay tinanong niya naman si Yeonwoo na kung mayroon bang problema ito sa kanya. At pagkarinig ni Yeonwoo ay bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata. At kaagad niyang sinakal ang kanyang ibang personalidad sabay sabi niya na magdahan-dahan siya sa kanyang pananalita. Napangiti na lamang ang kanyang ibang personalidad at sinabi nito na nagagalit siya agad sa ilan na salita at sinabi niya pa na ang kanyang cold-blooded nature ay papaiyakin siya nito at tinanong niya na kung tama ba ang kanyang sinabi. Bigla naman niyang binitawan ang pagkakasakal niya at sinabi niya na tama na iyan at tinanong niya ito na kung bakit niya ba siya ipinatawag dito. Tugon naman ng isa na wala naman subalit tinanong niya si Yeonwoo na kung hindi ba siya masyadong mahina. Dagdag niya pa na mayroon siya ng Philosopher's Stone, katawan ng dragon at Vigrid at mayroon na siya ng lahat ng mahuhusay na bagay bagaman ay ito lamang ang kanyang makakaya. Sinabi niya pa na pinapanood niya sila kanina na naglalaban ay nakakaramdam naman siya ng pagkainip kaya naman napahikab siya. Sinabi niya naman na hindi dapat ganoon dahil mas kinakailangan niya pang mas magpalakas at sa paraan na ito ay mas satisfy niya ang kanyang kagutuman. Pagkarinig ni Yeonwoo ay nanlaki naman ang kanyang mga mata. At pagtapos noon ay bigla na lamang nagising si Yeonwoo mula sa kanyang malalim na pagtulog at bigla naman itong napaupo at napasabi na lang siya na nababaliw na talaga ang isang iyon. Naalala niya naman ang sinabi ng iba niyang katauhan na bibigyan niya daw siya ng isa pang pagkakataon at isipin niya na lamang na ito ang kanyang paraan upang mas ganahan siya at mas magpalakas at sinabi niya pa na huwag niyang kalimutan na ito na ang panghuli at paulit-ulit niyang sinabi na ito na ang panghuli niyang pagkakataon. Tiningnan naman ni Yeonwoo ang kanyang kamay at sa isip-isip niya na ang enerhiya ng demonyo na natutulog sa kanyang Philosopher's Stone ay na-unlock na nito ang nakatagong function at inayos na ang kanyang katawan. Ayon pa sa kanya na kahit mayroon pa siyang kasanayan na regeneration ay hindi pa rin karaniwan ang bilis ng kanyang paggaling. At napasabi na lang siya na nakakayamot ito. Makalipas lamang ang ilang sandali ay nagulat ang matanda ng cannibal na tribo at sinabi niya na mayroon pa ring humahabol sa kanilang barko at tinanong niya ito na kung saan ba sila pupunta. Agad namang tumayo si Yeonwoo sabay sabi niya na kung sa gayon ay mayroon silang perpektong lugar na pagtataguan at yun ay ang kuta ni Balok. Sa katunayan ay ang isla ni Balok ay itinatago ng maraming defensive formations kaya naman mahirap mahanap ang tunay na lokasyon nito. Gayunpaman sa tulong ng Sea Talisman ay nagagawa nilang mahanap ang bakas ng alaala ni Balok at dahil dun ay nahanap nila ang lokasyon ng isla. Ang anti-venom na kuta ni Balok ay nakumpleto na pagtapos ng ilang taon dahil sa masusing paggawa nito. At halos perpektong lugar na ito para pagtaguan. Malapit na sila sa isla ni Balok at naisip naman ni Yeonwoo na hindi niya papayagan na makasunod ang Spring Queen o si Bai Hee-wald sa isla. Kapag nakalagpas na sila sa hamog ay ang sistema ng pagdepensa ay maa-activate. Binalutan niya naman ng itim na apoy ang kanyang punyal at kaagad niya naman itong pinakawalan patungo sa isla. Nang makita yun ni Heidi ay nag-alala naman siya kay Yeonwoo at sinabihan niya ito na hindi siya dapat gumagalaw ng ganun dahil hindi pa maayos ang kondisyon ng kanyang katawan. Sinabi naman ni Yeonwoo na parang pagod na pagod ito. Tumawa naman si Heidi at tugon niya na siya ang nagsisilbing tagabantay dahil nag-aalala siya na baka habulin na naman sila ulit. Bigla namang nagulat si Heidi dahil mayroong sumabog sa kanilang unahan. At kaagad naman itong tiningnan ni Heidi at nakita niya napapalubog na ang mga debris ng mga nawasak dahil sa ginawang pag-atake ni Yeonwoo. Hindi naman lubos sa kalain ni Heidi dahil ayon sa kanya na hindi lamang nito basta-bastang binitawan ang kanyang pag-atake kaya naman nakakatakot daw na tao ni Yeonwoo. Malapit na sila sa isla at inutusan naman sila ni Heidi na maghanda na sila para sa kanilang pagdaong. Makalipas lamang ang ilang minuto ay nakadaong na sila at agad naman silang naglakad upang suriin ang isla. Habang sinusuri nila ito ay sa isip naman ni Yeonwoo na parang wala nang natira dito hindi kagaya ng nakita niya sa diary ng kanyang nakababatang kambal na kapatid. Namangha naman si Heidi sa kanyang nakita at dito nakita niya ang malalaking gusali at mga bahay at pinuntahan naman nila ito kaagad at napasabi na lang siya na parang may kakaiba dito sa lugar na ito. Habang sinusuri nila ang lugar ay may napapasabi na lang na hindi siya nakakaramdam ng kahit anong senyales ng buhay dito ngunit mayroon pa ditong mga half-cooked na mga pagkain at mga bukas na libro.
At dito ang nagsasalita ay ang lalaking ito at kinuha niya naman ng bukas na libro at sinabi niya na parabang ang lahat ng mga tao dito ay nawala na lang na parang bula habang si Yonwoo naman ay nakikinig lamang sa mga sinasabi ng lalaking ito. May bigla namang napasigaw at sinabi niya na tignan nila yun sabay turo niya at napalingon naman kaagad si Yonwoo at pagkatingin niya ay nagulantang naman siya sa kanyang nakita at nakita nila ang tore na mayroong pamilyar na simbolo at ang simbolo na ito ay ang simbolo ng Artia. Napatanong na lamang si Yonwoo sa kanyang sarili na kung ang isla ba na ito ay ang orihinal na teritoryo ng Artia. Napatanong na lamang si Heidi kay Yonwoo na kung mayroon bang problema. Lumingon naman si Yonwoo sabay tugon niya na wala naman at sinabi niya na iimbestigahan niya ang mataas na antas at sila na ang bahala sa mababang parte. At mayroon pa sanang idadagdag si Yonwoo ngunit bigla siyang pinangunahang magsalita ni Heidi at sinabi niya na ang sasabihin niya sa kanya ay sisiguraduhin niyang wala ni kahit ni isang makakalapit sa lugar na ito at tinanong niya naman si Yonwoo na kung tama ba ang kanyang sinabi. Sagot naman ni Yonwoo na ganun na nga. Kaagad namang umalis si Heidi ngunit lininggan niya si Yonwoo dahil parang nag-aalala ito sa kanya. Samantala si Yonwoo naman ay umaalab ang kanyang mata at napasabi na lang siya na parang galit na galit ang bastardong yun. Si Leonte at Bahal ay depekto para sa ibang pangkat ngunit si Belok at Viera doon ay isa sa pinakaaktibo na Samire sa kanyang kapatid. Si Belok daw ang nakaimbento ng lason na kinain ang katawan ni Jungwoo at pinapatay ang mga manlalaro na sinusubukang tulungan si Jungwoo. Labis namang nagalit si Yonwoo dahil ang lakas ng loob ni Belok na gamitin ang simbolo ng Artia. At ito ang isla na ibinigay ni Jungwoo kay Belok at napagdesisyonan niya naman na wawa sa akin niya ang lugar na ito at bago niya gawin yun ay gusto niyang malaman kung ano muna ang nangyari dito sa lugar na ito at dahil sa galit niya ay sinaypan niya ang pinto. Pagtapos niyang masipa ang pinto ay ayon sa kanya ay wala man lang reaksyon sa kabila ng pagpasok nila dito sa lugar na ito ngunit hindi pa rin malinaw sa kanya kung bakit nila iniwan ang isla na ito. Makalipas lamang ang ilang saglit ay inisa-isa ng hinalungkat ni Yonwoo ang mga dokumento at ayon sa kanya na walang dahilan na iiwan ni Belok ang kanyang mga mahahalagang dokumento at mga test subjects dahil kung aalis man siya ay wawasakin niya ang buong isla na ito bago siya umalis. Nagpatuloy na siya sa paghahanap at ayon sa kanya na mayroon talagang nangyari dito. At nang makababa na siya at dumaan sa malaking pintuan ay bigla niya ang ipinalabas ang kanyang punyal at binalutan niya na naman ito ng itim na apoy at ngayon ay nandito na siya sa laboratorio ni Belok at marami ditong mga kalansay at mga ginawang eksperimento ni Belok. Hindi na nagsayang ng kahit isang segundo pa si Yonwoo at kaagad niyang ipinakalat ang kanyang mga alip-ores at inutusan niya itong kolektahin nila ang lahat ng kanilang makikita na mapapakinabangan. Mayroon namang ninanais na mahanap si Yonwoo at dito may bigla siyang napansin at nang makita niya yon ay bigla niya namang kinuha ang isang libro at nahanap niya na ang kanyang hinahanap at nang walang ano-ano'y bigla na lamang itong bumukas at nakita niya ang isang vault. Naalala naman ni Yonwoo ang kanyang nakita sa diary ng kanyang kapatid at dito ay sinabi ni Jungwoo na ang gumawa ng napakalaking lugar ng pag-eeksperimentuhan sa buong isla ay nagtataka naman siya at tinanong niya si Belok na kung ano ba ang kanyang sinusubukang likhain dahil ayon pa sa kanya na kung ang pagsasaliksik sa lason ay hindi niya naman naiisip na kailangan ng napakaraming sangkap ang kinakailangan. Wala namang naging tugon si Belok at tumawa na lamang si Jungwoo at sinabi niya na hindi niya naman iniisip na sayang lang sa pera ito dahil nagtataka lamang siya. Seryoso niya namang tinanong si Belok na kung ano ba talaga ang kanyang pangunahing layunin. Wala pa ring naging tugon si Belok at maya-maya pa ay sinabi niya ang katagang divinity o ang pagka-Diyos. Unti-unti namang binubuksan ni Yonwoo ang vault at dito nakita niya ang mga ginawang eksperimento ni Belok at napasabi na lang siya na nahanap niya na ang kanyang hinahanap. At dito nakita niya ang tinatawag na anti-venom o pangontra sa kamandag at ito ay ang tinatawag na Belok's Flask. Sa isip naman ni Yonwoo na si Belok daw ay gusto niyang muling likhain ang mitolohiya sa mundo na kung saan siya nabubuhay sa pamamagitan ng paggawa ng Diyos. Kaya naman ang mga gamot na ito ay nagpapalakas ng banal na kapangyarihan o kakanyahan ng Diyos. Sa isip niya naman na kainahinala na daw si Belok kaya naman nagdududa siya na baka ang kalahati nito ay mga nakakamatay na lason at kaagad niya naman tinawag si Bu at sumagot naman si Bu na kung ano yun master. Inutusan niya naman si Bu pag-aralan niya ang mga ito at iulat niya ang epekto at mga pag-iingat na kinakailangan at hihiwalay niya ang mga hindi kailangan. Nagbigay-pugay naman si Bu at sinabi niya na natanggap niya na ang kanyang inuutos at kaagad namang tumalikod si Yonwoo at naisip niya na ang basement daw ay inesikaso na ng kanyang mga alip-ores at ang tanging natitira na lamang ay ang ikalawa at ikatlong palapag.
Habang papaakyat siya ay napapasabi na lang siya na isinasaalang-alang niya na si Baylock daw ay hindi nakipag-ugnayan sa kahit sino at tuloy-tuloy lamang nitong ginagawa ang kanyang kakilakilabot na pagsasaliksik mula umaga hanggang gabi kaya naman ayon sa kanya na ang susunod niyang pupuntahan na palapag ay napakadilim lamang na silid. At dito nakarating na siya sa ikatlong palapag na tinatawag na Baylock Study at pagkakita niya ay nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Nakita niya ang maaliwalas na silid at napakalinis nito at napaka-organisado at mayroong magandang tanawin. Kaya naman dahil hindi makapaniwala si Yonwoo ay humalakhak naman ito ng napakalakas. Tinanong naman ni Yonwoo si Baylock sa ganyang isipan na kung gusto niya bang mamuhay ng kagaya ng isang tao. Dahil ayon sa kanya na ang mag-ayos ng maaliwalas na bahay at ang mag-enjoy ng tanawin sa pinong paraan ay kaagad naman siyang nagalit dahil pagtapos daw nitong bawasan ang kanyang kasamahan at inilagay si Jungwoo sa ganoong estado ay nagagawa pa nitong makapag-enjoy sa maaliwalas na tanawin. Dahil sa galit niya ay bigla namang lumiwanag ang kanyang itim na bracelet at nang tiningnan niya ito ay parang may ipinapahiwatig ito sa kanya. Ayon sa kanya na noong makuha niya ang anklet ay ang pag-connecte nito sa kanyang bracelet ay mas lumalim pa at ang kanyang pag-handle sa pamamagitan ng gabay ng third heaven ay nag-iba rin at hindi nakagaya ng dati. At ang pinakaimportante ay hindi niya maipaliwanag ang dikit at mapanglaw na pandamdam. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung ang kanyang pagkakaintindi sa Black King's Despair ay mas lumalim pa habang hinahanap niya ang set nito. Lumabas naman sa kanyang sistema na si Azrael ay tinitingnan siya na mayroong kalmadong mga mata at minungkahi niya naman na suriin niya ang artifact. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.